Pag yung ganong klaseng tao, pag nakasalubong mo sa labas, may gwardya yan eh. Hindi mo malalapitan eh. Hindi mo man lang matanong. May mga gwardya yan nakapaligid. Pero dito sa negosyo natin, napakaswerte mo. Kaya kung ikaw ngayon, nandito ka ngayon sa loob ng Zoom conference na ito, palakpakan mo yung sarili mo at pasalamatan mo yung sarili mo. Bakit? Kasi binibigyan mo ng chance yung sarili mo na matuto sa isang taong kumikita ng milyon isang buwan. Kaya ngayon guys, palakpakan niyo po siya bago ko tawagin. Okay, bago ko tawagin yung magtutok, yung magtuturo sa iyo ngayon, palakpakan mo yung sarili mo, tayo ka, tanggalin, wag kang mahiga kasi para matuto ka at para ma-absorb mo yung mga ituturo niya. Again guys, uulitin ko yung mga ganitong klaseng tao, pag nagtuturo sa iyo paano kayo yumaman, pakinggan mo ng maayos. Okay? Irespeto mo ng todo yung oras niya kasi binibigyan ka ng chance, tuturo niya sa iyo paano ka kumita ng malaki, paano magbago yung takbo ng buhay mo. Okay? So, before anything else, gusto ko pong ipakilala sa inyo yung taong tatawagin ko. So, hopefully, pa-unmute niya po siya para the moment tawagin ko na po siya, ready, itotodo niya yung ituturo niya sa iyo ngayon paano kayo yumaman. Sobrang ganda ng ituturo niya at yung taong magtuturo sa atin ngayon, siya lang naman po yung dahilan kung hindi dahil sa taong to, wala tayo ngayon dito sa Zoom conference na ito. At personally, sobrang laki ng papasalamat ko sa taong to. Bakit? Kasi dahil sa taong to, tinuruan niya ako paano kumita gamit yung Facebook. At dahil sa taong to, nagbago din literal yung takbo ng buhay ko dahil sa mga turo niya sa akin. Okay, kaya kung gusto mo magbago yung buhay mo, pakinggan mo yung ituturo niya ngayon, i-absorb mo siya ng maayos, huwag kang mahiga, mag-smile ka, nakaupo ka, focus ka sa kanya. Okay? Ayun, so yung taong tatawagin ko, top 1 ng buong Cebu, top 1 ng Jailing Project, top out of billions of distributor ng empowered consumerism, siya po yung pang-siyam na kumikita ng malaki. For sure, top 9 po siya sa buong mundo. Okay? Kumikita ng milyon-milyon buwan-buwan. Babae, kaya babae ka, proud ka sa sarili mo. Ngayon, kaya pakinggan mo siya ng maayos. Okay? Our online queen, please help me welcome Mentor Tanya Morales! Yes! Good morning! Hello po! Thank you so much kay Mentor Dolphin Ingles sa napakalupit na introduction, and happy Eid Mubarak po sa lahat ng ating mga Muslim brothers and sisters na nandito po ngayon sa mga partners natin. Grabe, tapos na po yung Ramadan ngayon. Kumusta po kayong lahat? Yon, so para maramdaman ko din po yung inyong interaction, mag-comment po kayo dito sa comment box natin ng I am excited. Yan, para makita ko po ngayon sino-sino yung mga nandito. Yan, grabe, siguro po yung mga iba na nandito ngayon, wala pa halos tulog, pero umattend ka po talaga. Yung iba, pagod-pagod pa kasi last day ng Ramadan o kaya maraming gagawin mamaya. Tama po ba yon? Ayan, so yan, excited na daw sila. Ako po ay excited din kasi para may idea lang din po kayo. Hindi kasi talaga ako, hindi ako masyadong gumagawa ng mga module. Actually, ngayon lang ako gumawa ng module kasi nga nakita ko yung need ng network natin, according din po sa need ninyo and sa kagustuhan natin talaga as a team na matulungan po kayo yung lahat, lalo na po sa inyo ng mga partners namin na hindi ko naman po kayo parating nakakausap, hindi ko po kayo parating na mentoran. So I'm hoping na itong training na to is talagang makatulong po sa bawat isa sa inyo na nandito ngayon, na talagang maabot nyo yung success, maabot nyo po yung lahat ng mga dreams and mga goals ninyo dito sa business natin. So, yung ating topic for today is this. So, reprogram your mind to success consciousness. So, lahat tayo dito, syempre gusto natin yumaman. Ako po, minsan lang din akong naging kagaya nyo na sa mga nandito,
Kung wala kang experience ngayon, kagaya mo rin ako dati, wala akong experience, lakas lang ng loob talaga yung pinuhunan ko dito sa negosyong to. Wala akong kaalam-alam, wala akong background sa pagnenegosyo. Pero yun po yung pinaka na-appreciate ko dito kasi hindi lang yung bulsa mo yung papakapalin. The moment kumita ka sa negosyo natin, hindi ka magiging parang lotto winner na jumakpat ka lang at sumamba ka lang. Okay, the moment na naging successful ka dito sa business natin, yumaman ka, lumaki income mo, nabili mo yung mga pangarap mo, kung OFW ka, nakauwi ka for good, ng kasama mo yung pamilya mo habang may kumikita ka ng higit pa sa kinikita mo dyan ngayon. So, yung mga bagay po na yan, hindi po yan nadadaan lang sa dasal, hindi yan nadadaan lang sa tsamba, hindi yan nadadaan lang sa kung ano, meron pong tinatawag tayo na science behind. O kaya, meron talagang mga detalye na explanation kung bakit yumayaman ang isang tao, kung bakit nagiging successful. And i-explain ko din po sa inyo ngayon bakit may mga tao or marami sa mga tao ang mahihirap. Okay? Kaya mahirap ang maraming tao kasi nga dahil lang din yung mind nila hindi po siya nakaprogram na pangmayaman. Nakaprogram siya na pangmahirap. So yan po ngayon yung i-explain ko sa inyo ng napakasimple, syempre para po maintindihan ninyong lahat. And ito pong mga ituturo ko po sa inyo ngayon, ito ay mga base sa own experience ko. Kasi looking back, nung nagsimula ako sa journey ko, pinangutang ko lang po yung pang-join ko dito. And looking back, yun nga, from humble beginnings po talaga, ngayon, nakakatuwa kasi ganito na yung mga result, ganito na tayo kalaki, ganito na karami yung mga members ng team natin. Nagsimula lang sa isang matapang na desisyon before na ang dami pa sa akin na nagdi-discourage kasi bakit daw pinagpalit ko yung pagiging nurse ko dito sa pagne-networking. So napakaganda kasi nung nakita ko before na talagang naniwala ako na posible talagang mangyari or matupad yung mga pangarap ko dito. So ngayon, this training is all about you. Kung papaano naman din ikaw ay magiging kagaya ko or kagaya ng mga naging successful na tao. Kasi tandaan nyo po, sa mundong to, lahat natututunan. Yung ginagawa mo ngayon, hindi mo rin yan alam dati, inaral mo na lang para kumita ka ng pera. Yun nga lang yung ginagawa mo ngayon, hindi naman nakakayaman sa'yo. Eto po, pag inaral mo to, pag nag-concentrate ka, I highly suggest po na mag-concentrate ka po muna kung ano man po yung mga iniisip mo dyan sa utak mo, mga problema sa Pilipinas, yung trabaho mo mamaya, isang tabi mo muna yan lahat kasi ito pong matututunan mo ngayon, pwede mo tong baunin hanggang sa maging successful ka. Kasi ito lang din po yung ginawa ko. Ito yung ginawa natin. So, ano po ba yung pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan natin ngayon is all about the power of mind. Okay? Kasi naniniwala po ako na tayo dito sa Royals, lalo na po yung mga partners natin na mga kaka-join lang or mga nasa OFWs, nasa iba't ibang bansa, naniniwala ako masipag na kayo. Naniniwala ako na masunurin naman kayo. Kasi nasanay kayong sinusunod nyo po yung employer nyo. Nasanay kayo, kung employee ka kasi, nasanay ka na sumusunod ka talaga sa mga direktiba, sa mga instructions, sa mga ganon. So, ngayon, ang itotono lang natin, o kaya ang aayusin natin ngayon is yung mind mo. Okay? Kasi yung mind mo, yan ang isa sa pinaka-strong, okay, and most useful na power na meron ka. Okay? Kasi parati mo yung ginagamit. And actually, meron yan dalawa na yung mind po natin, akala mo lang yung utak lang, isa lang, di ba? Pero actually, yung utak po natin, okay, dalawa po siya. Comprised po siya or hinati siya sa dalawa. Pero hindi nga lang siya 50-50. Okay? Meron tayong tinatawag na conscious mind and meron din po tayong tinatawag na subconscious mind. Okay? So, i-explain ko po sa inyo ngayon, ano ba yung meron dito sa conscious mind. So, ito ngayon yung ginagamit mo sa pakikinig.
ito yung ginagamit mo sa pag-iisip, yan, yung conscious mind mo. Okay, lahat ng mga naaamoy mo, yan, dumadaan yan lahat sa conscious mind mo. Yung mga nakikita mo ngayon, naririnig mo ngayon, conscious mind yung ginagamit mo. Pero, ang hindi alam ng karamihan, okay, ang hindi alam ng karamihan is meron pa na mas powerful na mind o kaya mas malaking porsyento ng mind natin na hindi siya sinasabi, okay? Which is yung ating tinatawag na subconscious mind. Okay? Kasi hindi naman yan na-explain. Diba? Sigurado ako sa inyo po, marami po sa inyo dito ang hindi po alam na meron pala tayong tinatawag na subconscious mind. Okay? And take note, yung subconscious mind na yan, 90% ng utak natin, yan yung nagra-run. Okay? So, ano-ano naman yung mga meron dyan? Dyan na store yung mga beliefs, okay? Yung mga paniniwala. Actually, etong subconscious mind na to, unaware ka dito. Okay? Bakit? Kasi, nung pinanganak tayo sa mundong to, di ba wala naman tayong kamuang-muang? Kung sino yung naging magulang mo, yun ang mga pinakauna na nagturo sa'yo about ng buhay. So meaning to say, marami ka ngayon na mga beliefs mo o kaya mga paniniwala mo sa buhay mo na namana mo lang sa ibang tao. Namana mo sa mga magulang mo, namana mo kung lumaki ka sa lola mo, namana mo sa mga tito, tita, sa teachers mo, nung mga nag-aaral ka na. So wala ka talaga, hindi ka nagkaroon ng sarili mong identity. Kasi lahat ng kung ano yung meron ka ngayon, napasa lang yan ng ibang tao sa'yo. O kaya kung mahilig ka ding manood ng TV, yon napanood mo din sa TV yung iba. Diba? Kaya nga po, reality po ito hindi ko naman nilalahat. Pero based on my experience, yung mga OFWs po talaga, mga emotional and madadrama. Okay, no hard feelings po tayo. And gusto ko lang i-explain sa inyo bakit. Bakit ba kadalasan mga OFWs, mga madadrama, mga emosyonal? Diba? Kasi po, tayo, including po ako Ako dati nung kabataan years ko, mahilig akong manood ng mga Esperanza, Mara Clara. Diba, naabutan niyo po ba yung mga ganon? Teleserye na ganon? Oo, yung mga pinapanood kasi natin na yun, hindi natin alam, bumabaon pala yun lahat sa utak natin. I-imagine niyo po, yung mga bida sa mga ganun na mga teleserye, di ba mga mahihirap? Di ba? Pag inaapi yung mga mahihirap, since ang binibida doon is yung mga mahihirap, so tuloy, yung yung parang natanim doon sa subconscious mind natin na okay pala maging mahirap. Kasi ang mga mahihirap, bida, yan, batang 90s daw yung naabutan. O ano ba yung mga batang 90s o mga kardo, mga ganon, mga probinsyano. Yun na yung mga yun na yung mga makabagong mga makabagong teleserye. Ayan, di ba? O kaya pag mga manonood ng mga cartoons, di ba? Mga violente yung mga cartoons minsan, di ba? Mga patayan, mga ganon. So, imagine niyo po, yun yung mga kumbaga na program sa atin para tayong mga nahubog tayo or na-mold tayo doon sa mga ganon. Kaya tuloy, ikaw, nung lumaki ka, di ba? Pag inaapi ka, parang kahit na umiiyak ka na, di ba, naging addict ka na tuloy. Naging addict ka na sa mga pang-aapi. Parang kahit na inaapi ka, kahit na parang umiiyak ka, parat kang nagsasakripisyo, feeling mo okay lang yun sa'yo. And feeling mo normal lang yun. Kasi nga, yun yung mga nakikita natin dati. So ngayon, yun ang mga pag-uusapan natin. Kasi since po, tayo or sa inyo, gusto nyo pong maging successful talaga sa buhay, ay meron po tayong mga babaguhin. Kasi the reality in this world is that our thoughts create our life.
Yan. So, tandaan nyo po yan kasi yung mind natin, okay, nafo-form po yan o kaya nahuhubog yan. Ang parang pagkain yan, pagkain ng utak natin is yung thoughts natin. Di ba tayo, kumakain nga tayo kung mamili nga tayo ng pagkain, syempre yung kinakain natin, pinapasok natin sa sistema natin as much as possible, mga healthy na pagkain, di ba? May mga kasabihan tayo na yung mga noodles, yung mga chichirya, yung mga soft drinks, yung mga ganon. Alam natin na hindi yun nakakabuti sa katawan natin, nakakasama yun sa katawan natin. Kaya yung mga nagiging aware doon, di ba? Yung nalaman mo na, hindi ka na masyadong nagkakakain o kaya umiiwas ka na doon. So, ganun din po siya sa mind natin. Okay? Na for the longest time, kaya mahirap ang buhay mo kasi yung mga thoughts na pinapapasok mo sa utak mo, puro mga negative, kadramahan, problema, yung mga past mo, paulit-ulit, yung mga hinanakit mo, yung mga hatred mo, yung mga ganun mo. So, yun yung mga nagraran. Kaya no wonder kung i-evaluate mo po yung buhay ngayon, ganun pa din. O kaya paulit-ulit na lang yung nangyayari. Kasi nga, yung mga thoughts na pinapapasok mo, paulit-ulit lang din. Okay? So ngayon, ayan. Ito po yung reality. Okay? Na ang reality sa buhay mo ngayon, okay? 2 to 4% of the time, pinipili mo yung thoughts mo. Okay? 2 to 4% lang pala of the time. But 96 to 98% of the time, hindi ikaw na yung pumipili ng thoughts mo. Ang pumipili na nun, yung subconscious mind mo na. Okay? Kasi yung subconscious mind mo, yun yung mga nagpo-control na ng mga decision mo and kung paano ka mag-react. Kasi yun na yung naging program mo. Yan, tingnan mo Ayan, go ko lang po muna dito. Yung subconscious mind pa lang natin, it is 30,000 times more powerful than the conscious mind. So yung reality po talaga is, okay, kung ano po yung nasa laman ng subconscious mind mo, yun ang buhay mo ngayon. So meaning to say, if your life right now is puno ka ng utang, puno ka ng problema, down ka, negative ka, it's because yung tumatakbo doon sa 90% ng utak mo, which is your subconscious mind, is ganun. Kung ano yung buhay mo ngayon, it is a reflection of the programs and beliefs na meron ka sa subconscious mind mo. And maraming mga tao sa labas, kaya nga be very thankful. You are very blessed na nakita mo tong empowered consumerism. Okay? Kasi hindi lang bulsa mo dito yung babaguhin. The reality is bago magbago yung bulsa mo, ang utak mo muna yung kailangan nating baguhin. Imaginein mo po, ang dami-daming mga tao sa labas, hindi nila alam na may ganito pala. Ikaw ngayon na napasok ka dito sa empowered consumerism, lalo na nandito ka sa grupo natin na may mga ganito tayong training, napakaswerte mo kasi nai-introduce na to sa'yo ngayon. Ako po dati, hindi ko alam to. Bago ako nag-networking, wala naman akong kaalam-alam sa buhay. Hindi ko nga alam pa paano magtrabaho. Pagiging nurse ko nga, hindi nga ako confident kasi hindi ko naman pinasukan lahat. Pero alam nyo ba, na nung na-introduce ako una sa networking, dito ko nung nalaman ko tong mga ganitong bagay, doon ako lalong nagpasalamat. Sabi ko, buti na lang talaga, napadpad ako dito sa networking. Kasi hindi ko malalaman na ganun pala. Diba na tayo pala yung nag-create ng buhay natin, hindi pala yung sitwasyon, hindi pala yung amo mo, hindi pala yung asawa mo, hindi pala yung magulang mo, kundi tayo.
Tayo yung pinaka-responsable sa buhay natin. And ang nag-go-govern yan or nagko-control ng buhay natin. Tandaan nyo po yan, yung subconscious mind mo. Kasi napaka-powerful ng subconscious mind mo. Imaginein mo, di ba? Nagbibit yung heart mo, hindi mo man lang kailangang mag-effort, di ba? Kahit tulog ka, nag-i-inhale, exhale ka pa rin. Sino sa tingin mo yung nagko-control niyan? Yung conscious mind mo, tulog yan pag tulog ka. Yung subconscious mind mo po, ganun ka-powerful yan. Kahit tulog ka, yung heart mo, tuloy-tuloy pa rin yung pagpapump ng blood sa buong system. Diba? And maraming mga kinokontrol yung subconscious mind mo. Ayan. So, fact. Ito reality. Your subconscious mind dictates your life. Kung ano yung buhay mo ngayon, dahil yan sa mga programs and belief systems na meron ka. Uulitin ko, etong mga programs na to, okay? Kumbaga para tayong computer. 'Di ba nakita niyo yung computer? 'Di ba yung computer may mga programs diyan na gumagana. So ganun din po siya sa atin. Okay? Na kung ano yung pinifeed mo. 'Di ba kasi ikaw, example, kung ikaw 30 years old ka na ngayon. Okay? Meaning to say 30 years na tumatakbo yung mga programs na meron ka dyan sa subconscious mind mo. Okay? Ano-ano ba yan? Para mas maintindihan nyo po. Na ano ba yung mga nagiging programs or saan ba nanggagaling yan? Yung mga punot dulo niyan. Diba? Kasi marami sa atin, mahiyain tayo, mababa yung kumpiyansa natin sa sarili natin. And take note ha, naniwala ka din talaga na totoong mahiyain ka. Well, hindi po totoo yan. Pinaniwala ka lang along the way nung lumalaki ka na mahiyain ka or siguro nasabihan ka na ng mga pangit na salita, 'di ba? Kaya naging mahiyain ka na tuloy nung paglaki mo. Okay? So ano ba 'yung saan nanggagaling yung mga programs na yan, yung mga beliefs na yan? Okay? Habang lumalaki ka kasi, 'di ba? Naririnig mo tong mga 'to. 'Di ba? Na mahirap lang tayo, 'di ba? Pag nagkakamali ka, yung magulang mo na aburido din yung utak, tinatawag ka agad na bobo, tinatawag ka agad na tanga, 'di ba? Nung mga nung bata, kasi alam niyo po tayo, nung pinanganak tayo dito sa mundong to, pure tayo. 'Di ba sabi nga, we are created in the image and likeness of God. So meaning to say, hinulma tayo na kagaya niya. Diba? Perfect tayo nung lumabas tayo sa mundong to. Kaso lang, along the way, nung lumalaki tayo, yun yung sinasabi ko kanina, na nakadepende yung upbringing mo sa mga magulang mo. Diba? Yung mga magulang mo, may mga magulang pa dati, lalo na yung mga yung mga talagang mga dati-dati pa talaga. Grabe, diba? Brutal. Grabe yung mga parusa talaga, di ba? Magkasala ka lang ng konti, yung mga parusa talagang dumudugo na yung mga labi mo at mga ganun mo. Tapos, actually, yung grabe kasi talaga yung nagiging impact, yung mga naririnig natin na sinasabi sa atin. Kagaya yan, kapag ikaw yung isang tao na na-experience mo, masabihan ka dati na ganyan, na example, sabihan ka dati na pangit ka, 'di ba? So tuloy lalo na pag kasi 'di ba parang tayo nung bata tayo, ang parang tinitingala natin, 'di ba, yung mga magulang natin o kaya kung sino yung nag-alaga sa atin, sila yung mga unang mga heroes natin. Kumbaga sila yung mga parang Diyos, 'di ba, na pinaniniwalaan natin lahat ng sinasabi. 'Di ba? Nung bata ka, lahat ng mga sinasabi ng nanay mo, ng tatay mo, naniniwala ka. 'Di ba? Sometimes bilang lang naman yung mga magagandang nasasabi, 'di ba? Kasi normally ang tao nakaprogram tayo sa negative.
Imaginein mo, ha? Sa dami mong nagawa na maganda, magkamali ka lang ng isang beses, burado lahat yung mga magaganda mong ginawa. Ang maiiwan na lang yung pangit mong nagawa. So, nakaprogram talaga yung mind natin na ganun yung nare-retain. Kaya, habang lumalaki tuloy tayo, di ba? Habang lumalaki ka, bumaba yung kumpiyansa mo sa sarili mo, di ba? Bumaba yung tingin mo sa sarili mo na kahit maganda ka naman sana, pero naging insecure ka na, di ba? Kasi nasabihan ka dati ng tao na parang iniidolo mo o kaya mataas ang respeto mo na ganito ka, na ganyan ka, di ba? Na pangit ka, na ganito ka. Tapos dati nung mga nangangarap ka ng mga malalaki, di ba, tinatawag ka pang social climber. Di ba yung mga ganon? So, hindi ka natuloy nangarap ng malaki. Ayaw mo na tuloy yumaman. Batas maririnig mo pa sa mga kung sino yung kinalakhan mo, na mahirap kitain yung pera, hindi natin pinupulot yan. Di ba? O kaya pag mga ganun na, nagsasabi ka ng I want to be a pilot, I want to be a doctor, sinasabi ng magulang mo, hay nako, tigilan mo yung mga doktor-doktor na yan, wala tayong pera. Di ba? Yung mga ganon. But, don't take it against them. Kaya, parang, hindi din natin pwedeng i-blame yung mga magulang natin o kaya yung nagpalaki sa atin kung ganon tayo pinalaki. Kasi hindi din naman sila aware do. Okay? Hindi din nila alam na mali pala yun. Hindi pala ganon ang tamang pagpapalaki ng anak. Hindi pala dapat yung anak sinasabihan ng mga pangit na salita. Dapat pala yung anak sinasabihan pala yan ng mga magaganda, mga encouraging na mga words kasi yun ang magbo-boost ng self-confidence niya. Diba? So, yan. So, anyway, imagine niyo po, marami sa atin ang nabaon na yan sa subconscious mind natin. Kaya nga, kahit na minsan, kahit gaano ka pa nagsisipag sa buhay, hindi ka pa rin umaasenso. Bakit? Kasi yung mga programs sa subconscious mind mo, nakadesign na ganyan, yun ang mga umiiko. Tapos ang malupit nun, yung subconscious mind kasi, hindi mo na yan nababasa. Okay? Hindi yan kagaya ng conscious mind na kung ano yung iniisip mo ngayon, nababasa mo. 'Di ba? Pag mag-iisip ako, kakain ako ngayon. 'Di ba? Nababasa mo. Sa subconscious mind, hindi. Okay? Kasi programs na yung tumatakbo. So tuloy, pag mga ganyan yung nandyan sa'yo, ang naa-attract mo parati puro problema, problema sa inyo, problema sa pera, si ganito, si ganyan, ganun. And I'm here to tell you po na lahat yung mga naa-attract mo ngayon sa buhay mo, kahit na pangit yan, ikaw yung may kagagawan. Hindi yung pamilya mo, hindi yung asawa mo. Ikaw yung nag-aalaw niyan na mangyari sa'yo yan. Okay? Wala po tayong kahit na sino man na pwedeng i-blame sa buhay natin. Okay? So ngayon, ano yung gagawin natin? Now ngayon na alam mo na yan, di ba? Alam mo na ganun pala, di ba? So it's about time na gumising ka na, di ba? Wake up. Sabihin mo sa sarili mo, wake up. Di ba? Ang kinaganda kasi dito sa negosyong to, yun nga, na ka talaga, marami kang mga matututunan about sa buhay. Diba? Na parang kung ngayon, inosente ka, ngayon, alam mo na talaga, ikaw yung pinaka kailangan na gumising sa katotohanan. Diba? Ano yung katotohanan na yan? Ang katotohanan na yan is yan. Basahin mo po ng nandyan ka ngayon. Basahin mo po ng ng malakas. Ganito. You have the ability to change or create anything in your life starting now. Okay? The moment po na-realize mo yan, that ikaw pala yung may hawak ng buhay mo, and lahat pala ng gugustuhin mo ay mangyayari, and pwede ka palang magsimula ngayon mismo na baguhin mo yung takbo ng utak mo. Kayang magbago yung buhay mo. Kasi po, the reality, kahit gaano ka magsisipag sa buhay na to,
kung ang utak mo, hindi ka mag-e-effort na baguhin yan, habang buhay kang mahihirapan, habang buhay kang magsisipag ng walang pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Kaya eto pong module na to, napaka-importante po nito, basic na basic. Ito yung isa sa mga pinakauna ko talagang natutunan dito sa negosyo natin. Nahawak mo pala yung buhay mo. It doesn't matter kung may pinag-aralan ka or wala kang pinag-aralan, ano man yung estado mo ngayon, kahit na lugmok ka pa ngayon, kahit na nasa pinakamababa ka pa ngayon na parang pinaka-downest moment mo pa, ikaw ngayon, kahit na nandyan ka, you have the ability to change or create anything in your life starting now. So meaning to say, the moment na nalaman mo yan, na ikaw pala yung mag-create, syempre, mas magiging conscious ka na sa i-create mo. 'Di ba? So kung gagawa ka na rin lang, di gumawa ka na ng mga magagandang bagay. 'Di ba? Piliin mo na ma-create mo yung buhay na gusto mo talaga. Hindi yung buhay na puro drama, puro problema, puro mga kung ano-ano. 'Di ba? Baguhin na natin yan. Okay? Madali po yung sabihin, pero ang execution po nito, diyan nagkakatalo yung yumayaman sa hindi. Okay? Kasi ito po ngayon, this is, ang binabagsak ko po sa inyo is knowledge. Paano po ito magiging parte ng sistema mo the moment na i-apply mo po? Okay? So ano-ano ba yung mga gagawin? How to create your own reality. Yan. So ituturo ko po sa inyo ngayon. Good news is may pag-asa. Habang nabubuhay ka, may pag-asa. Habang humihinga ka, you have the power to change your life. Tandaan mo po yan. Kahit na anong sitwasyon mo ngayon, you can always choose to create your own reality. You can always choose to create a new reality. Okay? Kahit na ilang taon ka pa ngayon, pwede kang magkaroon ng rebirth. Di ba? Na itataga mo sa puso mo na etong taon na to, eto na yung pinakahuling taon na maghihirap ka kasi after ng araw na to, babaguhin mo na yung buhay mo. And i-create mo na yung own reality mo according sa gusto mo talaga. Hindi according sa gusto ng nanay mo, ng tatay mo, ng asawa mo, ng boyfriend mo. Hindi. Hindi mo i-create yung buhay mo ng ganyan. I-create mo yung buhay mo according to what you really like. Because yun po yung essence natin. Bakit tayo nabuhay sa mundong to? Hindi tayo nabuhay sa mundong to para maging alipin tayo ng ibang tao. Hindi tayo nabuhay sa mundong to para maging sunod-sunuran tayo sa kagustuhan ng ibang tao. No? Nabuhay ka sa mundong to because you are an expression of God's power. Diba? Sabi nga, di ba si God, si Allah, kaya niyang i-create ang kahit na ano. Ikaw din, kasi you are created in the image and likeness of God. So kung ano yung madidesisyonan mo, na i-create mo, ganun yung magiging reality mo. So eto na po ngayon. Ano po ba yung simula? Okay, how do you start to create your own reality? It starts with self-awareness. So eto ngayon, kaya ko po siya sinasabi sa inyo. Kaya ko kayo ina-aware. Okay? Kasi minsan hindi ka aware eh. Parang nasanay ka na madrama ka talaga. Nasanay ka na konting problema lang, nararatel ka na. Nasanay ka na konting nagkamali ka lang, umiiyak ka na agad. Di ba? May mga konti lang na mga challenge, umiiyak ka na agad. Nasanay ka na ganun. And akala mo, ganun ka talaga. And akala mo, since ganun ka talaga, yun talaga yung normal at yun yung tama. Well, hindi po yun. Okay? So, everything starts with self-awareness. Na, look back. Diba? Pag itatrace mo ngayon yung buhay mo, anong klase ka ba na tao? Nung hindi mo yan titignan para i-judge mo yung sarili mo na masama akong tao, na ganito akong tao, no. Okay? Ang change, parati ang change, okay, nagsisimula siya sa acceptance. Nagsisimula siya sa awareness. Okay?
awareness. Ano ba yung awareness sa Tagalog? Yung nalaman mo na ganun ka pala, di ba? Parang yung maging aminado ka. Di ba kasi maraming tao sa mundo ngayon in denial. Yung mga taong in denial, yan, wala yung mga pag-asang magbago. Unless maging aware yan, unless accept niya yung reality niya, dun lang magbabago. Pero yung mga in denial, hindi, okay naman yung buhay ko, hindi naman ako madrama, hindi, wala namang babaguhin sa akin. Di ba yung mga taong ganon? Ay nako, next life na po yung mga yan. Kaya sa inyo po na nandito, if you are dreaming of the best life, makuha mo yung mga pangarap mo, you must be willing to change. Okay? And change is hard at first. Hard talaga siya. Kasi, imaginein mo, ilang taon ka nang ganyan? Diba kung 40 years old ka na ngayon, 40 years old ka nang madrama, 40 years old ka nang ganyan, diba? So, you expect madali ang magbago? Hindi. Diba? Yan ang minsan nagpahirap or nagpa-challenging sa pagyaman. Kasi para yumaman ka, kailangan mong magbago. Hindi pwedeng yayaman ka base sa kung sino ka ngayon. Kasi kung sino ka ngayon, yan ang buhay mo. Diba? Kung ano yung mga ugali mo ngayon, yan ang nagdikta ng buhay mo. Kung magkano yung bank account mo ngayon na laman, base yan sa pag-uugali mo, sa naging personality mo, sa naging ikaw. Ay ang good news, di ba, sa sinabi ko, pwede nating baguhin yan. Pero bago natin mabago yan, kailangan mo munang maging aware. And kailangan mo munang maging aminado. Di ba? Ang self-awareness, it is the ability to take an honest look at your life. Di ba? Without feeling self-pity o kaya i-judge mo yung sarili mo. Hindi po ganon ang purpose nun. Di ba? Parang example, kung medyo hindi mo talaga gusto yung mga nangyayari sa buhay mo, then you will start with seeing, di ba, yung mga kalat sa buhay mo, ganito pala kakalat yung buhay ko. Then now, it's my day one na I commit to myself na from this day on, aayusin ko na yung mga kalat sa buhay ko. Aayusin ko na yung mga kalat sa utak ko. Aayusin ko na yung mga kailangan kong ayusin sa pagkatao ko. Okay? Kasi tandaan nyo po, wala tayong perfect. And kung ganyan man yung pagkatao mo ngayon, base lang din yan sa mga programming mo and sa mga kinalakhan mo. Kaya hindi mo po yan kasalanan. But, ngayon, kung na-aware ka na and wala ka pa rin gagawing pagbabago, yan na po yung kasalanan. Diba? Kasi nabigyan ka na ng opportunity, nakita mo na na-explain na sa'yo, naintindihan mo na tapos hindi ka pa rin magbabago. Diba? So, baliwala yung gustuhan mo na magbago yung buhay mo kung hindi natin sisimulan sa sarili. So, ang pagbabagong buhay po, nagsisimula talaga siya sa sarili. Okay? So, what you focus on expands. So, in-explain ko na po ito kanina na i-elaborate ko lang po ngayon kung ano yung parating focus natin, yun yung lumalaki sa buhay natin, di ba? So, explain ko po sa inyo yung purpose. Bakit araw-araw tayong may mga activities? Araw-araw tayong may mga activities because gusto namin na i-divert yung attention mo. Gusto namin na dalhin ka dito sa pagbabagong buhay. Gusto namin na dalhin ka dito sa success. Ang success kasi hindi siya mangyayari kung hindi mo siya ipo-focus. Hanggat hindi mo po priority ang pagbabagong buhay mo, priority mo parati, amo mo, hindi magbabago buhay mo. Parati kang mangangamuhan dyan sa ibang bansa kung ang priority mo ang amo mo. Okay? Kahit part-time mo lang na ginagawa itong negosyong to, always remember the difference. Yung amo mo, pang tawid-tawid lang yan ng mga pagkain, pang renta at pang gastos sa inyo. Pero etong empowered consumerism, eto yung magpapakawala sa'yo dyan sa amo mo ngayon or sa trabaho mo ngayon. Etong empowered consumerism, eto yung magtutupad ng mga pangarap mo. So dapat and karapat dapat lang 100% na dapat eto yung priority mo. Okay? Pero syempre hindi mo yan ipapakita sa amo mo kasi baka sampalin ka. Diba? O kaya baka palayasin ka, hindi pa tapos yung kontrata mo. Ikaw lang yung nakakaalam niyan. Na pag sinabi na example na lang,
papipiliin ka between matutulog ka and a-attend ka ng training, di syempre ang pipiliin mo is a-attend ka ng training. Kasi nga, priority mo. The moment priority mo ang isang bagay, ito yung pinakaunang kinoconsider mo. Nagiging secondary lahat. Ako po nang nagsisimula ako, talagang priority ko po talaga, hanggang ngayon, priority ko po talaga yung ginagawa natin. Bakit? Kasi ito na nagpabago ng buhay ko, di ba? Titigilan ko pa ba siya na gawin na priority? Lalo na po sa mga nagsisimula, okay? You need to prioritize your dreams. Tatanungin mo sa akin, paano naman yung pamilya ko? Di ba? Paano naman mentor yung pamilya ko? Hindi ba yun priority? Di ba? So, of course, priority mo rin. But you have to understand na kaya mo itong ginagawa para sa pamilya mo. Okay? Na if ever, kasi ako, when I started, between attend ako ng birthday birthday ng mami ko, o kaya birthday ng daddy ko, o kaya attend ako ng event sa business natin, or sa business, o kaya may pa-training. Ang una kong ginagawa, normally, ang normal na tao na hindi siya success-oriented, ang uunahin niya yung magulang niya. Attend ako ng birthday ng magulang ko, mahal ko to. Ito yung mga pinaglalaban. Diba? Ganon. Okay? But, sa mga tao na success-oriented, naiintindihan niya na kailangan niya muna tong isang tabi sa ngayon para dito, sa pangarap na to. Kasi pag eto nakuha niya, damay-damay naman to kahit i-birthday pa niya yan araw-araw. Diba? Kahit i-birthday mo pa yan araw-araw. Nung kumita na ako ng maganda, di ba? So, doon ako bumawi na parang naging panata ko, pag birthday ng mga magulang ko, drop everything na ako. Kasi ngayon, may choice na ako eh. Pwede ko nang schedule kung kailan ko gustong schedule yung schedule ko. Tama? Yun. Pero, doon lang naman sa magulang na part. Minsan nga, pag mga date, talagang example, pag nagsabi yung company na, meron tayong sizzle sa ganito, sa Laguna, na timing yun yung parang date day namin ng boyfriend ko. So, paliban talaga yung date day kasi inuuna ko talaga yung schedule. Doon na lang kami nagde-date sa schedule. So, meaning to say, ang point ko dito is focus your life sa kung ano yung gusto mo. Kasi the moment nag-focus ka sa gusto mo, yun yung lalaki ng lalaki. So, if you focus on blessings, you will receive more blessings. Same din siya sa negative. If you focus on your problems, kasi marami akong mga naririnig na OFW, hindi mo na ako hahataw, coach, kasi may problema pa ako sa amin. Mali. Napakalaking pagkakamali. At pag ganyan ka mag-isip, habang buhay kang maghihirap, I tell you. Kasi, ang problema, hindi yan pinofocus. Ang problema, sinusolusyonan yan. Tandaan mo, pag ang problema may solusyon, solusyonan mo. Pero normally, ang mga problema, pag walang solusyon, huwag mong problemahin. Kasi hindi mo naman masusunod ang problema pag pinoblema mo eh. Tama? Ang problema, pag walang solusyon, tawanan mo lang. Para kang baliw. Tawanan mo, wala kang magagawa eh. Di ba? Tayo, since naka-program lang tayo na pag may problema, umiiyak, pag may problema, nawa-word, kasi yun nga yung kinalakhan natin, kaya ganyan tayo mag-react. But actually, pwede mong baguhin yan. Okay? So again po, what you focus on expands. If you focus on blessings, if you focus on positive things, you will get more of that. If you focus on drama, if you focus on problems, if you focus on negativity, you will definitely get more of that. Kaya, choose your focus wisely. Okay? Ayan. So, eto po, napaka-importante. Think positive. Eto may kasunod yan. Kung mag-iisip ka na rin lang, gawin mo ng positive. Okay? Kasi diba tayo, mahilig tayong mag-isip. So, nung natutunan ko yon na yung mga thoughts pala na iniisip natin, yun ang humuhubog ng buhay natin. So, every time na nahuhuli ko yung sarili ko
na nag-iisip ako ng negative. Kasi hindi mo naman maiwasan sa sinabi ko nga kanina di ba? Kung 40 years old ka na ngayon at 40 years old ka ng negative mag-isip, hindi naman yan instant na pag sinabi ko ngayon na positive dapat mag-isip, positive ka na agad. Syempre, sasagi ulit yan. Sasagi ulit yung mga negative thinking mo, ng mga ganun mo. So, ang gagawin mo lang po talaga is gaganon ka lang. Parang, ay, yan na naman pala. Negative na naman yan, palitan natin. Yun. Palitan mo parati. Di ba? Kung if ever man na may mga maiisip ka na mga kung ano-anong mga negative, mga problema, nag-worry ka. Kasi po, sa utak nagsisimula lahat. Di ba? Subukan mong mag-isip ka ng mga magagandang bagay, masarap yung magiging pakiramdam. Pero subukan mong isipin yung tao na pinaka kinasusuklaman mo. Diba? O kaya yung parang, instance sa buhay mo kung saan parang pinaka nasaktan ka, gano'n. So, babalik din ulit yung emosyon doon. So, mafe-feel bad ka. So, meaning to say, sa utak talaga natin nagsisimula lahat. Kaya po powerful yung utak natin. Kasi yung utak natin, kaya niyang kontrolin yung emosyon natin base sa kung ano po yung mga thoughts na tumatakbo dyan. Okay? So, yan. Okay? So, una mong gagawin, yun pala po, eto na po yung mga steps, ha? Kasi, ayan eto, how to create your own reality. So, you will create your own reality. It starts with awareness kung ano talaga yung reality mo ngayon at kung ano yung mga kailangan mong baguhin. Okay? So, ang pangalawa dyan is to think positive. Okay? So, first, it starts with self-awareness. Tapos, pangalawa, think positive. Okay? Kung mag-iisip ka na rin lang, positibo na dapat. Okay? Pangatlo is imagination. So, may power of imagination tayo na tinatawag. Yun nga lang, di ba? Yung iba, or kadalasan sa atin, yung imagination natin, nagagamit natin siya sa negative ulit. Di ba? Nai-imagine natin yung mga worst na mga pwedeng mangyari. Di ba? So, kasi nga, naka-program yung mind natin ng negative. So, ngayon, tuturuan ko po kayo papaano mo gagamitin yung imagination mo para maging alay mo o kaya magamit mo siya na makatulong, mapabilis mong makuha yung mga pangarap mo. Kasi po, imagination is very powerful. Kasi ikaw po yung nag-create ng buhay mo. Okay? So, how to use the power of your thoughts? Ito na. Ito. So, I have here some steps na gagawin mo for you to, ba't hindi siya, ayun. So, ang gagawin mo po, okay, ngayon. Sa mga oras dyan na parang wala kang ginagawa o kaya wala ka masyadong parang trabaho or what, 'di ba? May mga times ka na parang nakatunganga ka lang, 'di ba? Tapos, pag nakatunganga ka po, okay, wag mo pong hayaan na nakatunganga ka, lumilipad yung utak mo. Kasi, tayo, everything is all about energy. So, kung meron mga negative energy dyan sa mga palipaligid mo, tapos hinayaan mo na nakatunganga ka, tapos yung utak mo lumilipad, posible kasi na mapasukan ka ng mga negative vibes, mga bad vibes, mga negative energy. Example, ng kasamahan mo or ng kung ano. Kaya always remember na wag kang tumulala. Di ba? Pag may mga nakikita akong tumutulala, ginaganon ko agad, tinatapik ko, wag kang tumulala. Di ba? Or if ever man na parang gusto mo lang parang tingin. Kasi ako dati, mahilig ako magtingin sa clouds, ganon. Parang
ano kasi sa akin, very relaxing pag nakikita ko yung clouds, ganon. Yun ang one form of relaxation ko ng mind ko. So if ever na gagawin mo yon na may ganon ka, hawakan mo pa rin yung mind mo. Kumbaga, kontrolin mo pa rin yung mga tumatakbo dyan. So imagination, this is one way of controlling your mind kasi ikaw yung magdidikta. So ang unang step ng imagination is use it to visualize a perfect scene that you want. So example, OFW ka, gusto mong makasama yung pamilya mo. So pwede mong kasama nawawala ka apply. Ayan, meron na ulit ako. Yes, nawala ka bigla. Wala ako. Okay na, okay na. Ayun. So, mag-i-imagine ka ngayon ng perfect scene according to what you want. Diba? Example, imagine mo ba ngayon kasama mo yung asawa mo, tapos kasama niyo yung anak niyo, tapos punta kayo dun sa lugar na pinaka gusto nyong puntahan or gusto mo silang dalhin, tapos i-imagine mo yon, okay? Habang ini-imagine mo yon, lalagyan mo siya yung pangalawa. Diba? Lalagyan mo ng detalye. Diba? Ano yung mga detalye? Nasaan kayo banda? Nakaupo ba kayo? Nakatayo ba kayo? Naglalakad ba kayo? Diba? Ano bang kulay ng suot mong damit? Ang kulay ng suot ng damit ng asawa mo? Kulay ng suot ng damit ng anak mo? Diba? Anong mga sound na nandun? May hangin ba doon? Or kung nasa dagat ba kayo? May hampas ba ng alon? O kaya tumatawa ba yung anak mo? Nagtatawanan ba kayo? Yung ganon. Tapos yung pabango, ano yung pabango ng asawa mo? Say for example, kung meron kang parang gustong-gusto na pabango na ginagamit ng asawa mo, di imaginein mo din yun. Tapos naaamoy mo sa paligid habang dumadampi yung hangin, 'di ba? So, yun, lagyan mo ng buhay, kumbaga. Pag mag-i-imagine ka, kasi pag ganun ka ka-detalyado sa imagination mo, maki-carried away ka eh. Diba? Tapos habang ini-imagine mo yon, pwede kang nakapikit ka, diba? O kaya ayusin mo lang kasi baka gawin mo yan sa labas, diba? Kalain ng amo mo o kaya ng kasama mo, nababaliw ka na. Diba? Kasi tumatawa ka habang nakapikit yung mata mo, diba? So, mga ganon. Tapos, kung ano yung scene na yon na pinaka gusto mong mangyari sa buhay mo, yun yung uulit-ulitin mo. Every chance you get, diba? Parang i-rewind mo yun ng i-rewind. Parang uulit-ulitin mo yun. Okay? Tapos habang tumatagal, paklaro ng paklaro kasi nadadagdagan mo pa siya ng mga detalye, mga ganon, diba? So, yun. Yun ang that is one way na ma-maximize mo or magamit mo yung mind mo, okay, na maging kakampi mo. Kasi normally, yung utak natin, hindi natin nagiging kakampi. The moment you think negative, hindi mo na nagiging kakampi yung utak mo. Kasi ang utak mo, kaya mo yung kontrolin. Hindi dapat ang utak yung nagko-control sa'yo. Kasi nga, malaking parte ng utak mo is run by your subconscious mind. Yung mga program sa subconscious mind mo nga, hindi nga yun sa'yo. Hindi yun yung mga gusto mo. Normally, napamana na lang yun sa'yo. So right now is the perfect time to recreate yourself. Diba? O kaya, ako po na nagsisimula ako, ang ini-imagine ko, sarili ko. Diba? It's never selfish na unahin mo yung sarili mo. It is but necessary na unahin mo yung sarili mo. Kasi tignan mo yung mga tao na sacrificial. Unahin ko muna si ganito, unahin ko muna si ganyan. Ang naiipon ng mga taong yan, puro hinanakit. Kasi imaginein mo sarili mong kaligayahan, diba? Sarili mo ng kaligayahan, binigay mo pa sa iba.
Ngayon hindi ka naman sure na ibabalik yun ng iba sa'yo. Nung hindi binalik sa'yo, sumama loob mo. Kaninong kasalanan yun sa'yo? Duh. Hindi naman yung kasalanan ng taong pinagbigyan mo. Okay? So, right now, it's your chance to recreate yourself. It's your chance na mahalin mo ulit yung sarili mo. Isipin mo ulit yung sarili mo. Kasi sa dami ng mga taong nakaangkla sa'yo, ang sarili mo tuloy yung nakalimutan mo. Okay? Huwag mo kakalimutan yung sarili mo. Kasi yan ang pinaka makakasama mo habang buhay. Yung asawa mo, hindi ka sure kung makakasama mo yan habang buhay. Yung anak mo, hindi ka din sure kung makakasama mo yan habang buhay kasi mag-aasawa yan. Diba? Ang pinaka-sure ka na makakasama mo habang buhay, sarili mo. So, it is but right ng sarili mo na mahalin mo siya. Right ng sarili mo yan. Responsibilidad mo yan sa sarili mo. Okay? Na responsibilidad mo yan and part siya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Na yan, imagine, ako dati ini-imagine ko talaga yung sarili ko habang inaaral ko yung negosyo, habang sandamakmak na mga rejections yung mga inaabot ko kasi nga hindi ko pa alam paano gagawin yung negosyo. Tapos ako kasi na type of person, hindi kasi ako yung type of person na aaralin ko muna lahat bago ako mag-execute. Hindi ako ganun. Ako yung type of person na susulong muna ako sa gera, tapos bahala na. Tara, sulong tayo, bahala na, matutunan natin kung ano yung mga kailangang matutunan along the way. So, ganun ako na type. So, nung mga tinatagtag ako ng mga rejection na ganun, ang pinaka nagtuloy-tuloy sa akin, nagpatuloy-tuloy sa akin is yung imagination ko. Meron na kasi ako, nagkaroon ako ng vision sa sarili ko 5 years from now. Nung nagsisimula ako, ini-imagine ko na dito sa ginagawa ko, lahat yung mga sacrifices ko ngayon, lahat yung mga rejections, lahat yung mga discouragements, okay? Temporary lang to kasi darating yung time, 5 years from now, eto yung magiging ako. Ang pinaka-inimagine ko talaga is independent woman na malaki yung kinikita, tapos ang poproblemahin ko na lang sa araw-araw kung ano yung isusuot ko, diba? Yung mga may sarili akong yung mga nangyari po sa akin ngayon, dati ko lang yan in-imagine. Kailan ko siya ini-imagine? Example, pag nagko-commute ako, nakasakay ako ng jeep, diba? Never akong nag-self-pity. Na parang, kahit ano na yung kinakain ko, kasi dati, sa journey ko, meron nun part na talagang walang-wala akong pera. Meron nun part na talagang hindi pa ako kumikita. Siguro nung yung ginagawa ko na yon, mga kumikita lang ako ng 800 sa isang week. May binabayaran akong boarding house. Tapos, syempre, kumakain pa, namamasahe. So, yun, umabot ako sa point nun na noodles na lang yung kaya kong bilhin. Di ba yung noodles, 5 pesos lang naman yan dati? So, yun yung kinakain ko in between breakfast and lunch and in between lunch and dinner. So, 2 beses lang ako kumakain sa isang araw kasi hindi ko afford kumain ng 3 beses. So, mga ganon. Di ba? Pero, even nung mga times na ine-experience ko yung mga ganun na bagay, never akong nag-self-pity. Bakit? Kasi napakagaling nung imagination ko. Natutunan ko na kasi itong mga ganitong bagay. So, parati ko sinasabi sa sarili ko na okay lang yan, Tan, pinapaganda mo lang yung kwento mo. Pinapaganda mo pa lang yung success story mo. And parati ko yun ini-imagine, yung magiging ako 5 years from now. And every time na nai-imagine ko yun habang kinakain ko yung noodles o kaya habang nagsasakay ako ng jeep, habang minsan nag-1, 2, 3 ng jeep, diba? So, yun yung nai-imagine ko. Kaya, masaya yung pakiramdam. Okay? Always remember po, kaya mong kontrolin yung life mo, kaya mong kontrolin yung mind mo, and kayang-kaya mong kontrolin yung emosyon mo, nakadepende sa takbo ng utak mo. Okay? So, pag positive yung takbo ng utak mo, pag positive yung mga nabivisualize mo, diba sabi nga, think more of your dreams than your problems. Okay? Pag ganun yung ginagawa mo, araw-araw, every day na nananalo ka sa buhay na to, the moment that will sum up a year na puro panalo ka, ang laki ng magiging impact niyan sa buhay mo. Kaya yung mga tao
na iba, nananatili silang mahirap kasi, example, natutunan niya na to ngayon, apply niya ng isang araw, kinabukasan, bukas makalawa, balik na naman siya sa normal. Hindi po ganun. For you to change your life, ang change po, it's hard at first, it's messy in the middle, but it's beautiful in the end. Diba? May middle pa yan. Yung middle, yun talaga yung itatawid mo. Diba? Na, kasi may mga temptations yan. Kung kailan ka nag-decide na, yes, from now on, pipiliin ko na yung mga thoughts ko, positive na parati. Kung kailan ka nag-start na mag-visualize, diba? Doon ka ngayon binato ng problema. Nung binato ka ngayon ng problema, pag yung reaction mo, same pa rin doon sa old pattern mo, nagdrama ka, umiyak ka, naglupasay ka, nawalan ka na naman ng ganang umaksyon. So, old program pa rin yun. Okay? Pero pag in-apply mo na yung positive thinking, may visualization ka na, binato ka ngayon ng problema. Same na problema. Naalala mo to. Ito na naman, problema na naman to. Okay? Normally, pag may problema, nagre-react ako eh. Umiiyak ako, nagdadrama ako, ganito eh. Pero ngayon, hindi. Kasi sabi ni apply, sabi ni mentor, ganito. Dapat pala yung problema, hindi yan pinoproblema. Pag may solusyon, solusyonan. Di ba? Pag kaya mo solusyonan, edi gawin mo. Pag hindi mo kayang solusyonan, ipaubaya mo kay God. Di ba? Tiwala lang din. Di ba? Kasi marami po sa inyo dito, religious kayo eh. Okay? Hindi naman religious, faithful kayo. Lahat tayo, mapa-Muslim ka man, Katoliko ka man, we all believe in God. Kahit sino pa po yung pinaniniwalaan mo na God. Diba? Always remember, pag hindi mo na kaya, pagpasa Diyos mo na. Lord, ikaw na po bahala nito, basta po ako gagawin ko po yung part ko, basta po ako, hindi po ako magpapa-apekto dito kasi alam ko na pag nagpa-apekto ako dito, mawawala ako dito sa negosyo ko. Itong negosyo ko na ginagawa ko, ito yung ginagawa ko para magbago yung buhay ko. So, hindi pwedeng ma-distract na naman ako dahil lang sa problema na dinulot ng kung sino man. Diba? So, ikaw ngayon, habang inaayos mo yung buhay mo, always remember, there is no such thing as smooth sailing life. There will always be problems. But then, how you react to your problems is what matters. It's not your problems. Kasi po, reality, pare-pareho tayong may mga problema. Even ako, may mga problema po ako. Pero nararamdaman nyo ba yun? Pinapakita ko ba yun? Pinopost ko ba yun? Diba? Hindi. Bakit? Kasi alam ko na hindi naman masusolusyonan yung problema ko pag ganun yung gagawin ko. Anong ginagawa ko? Nabubukus ako sa mga kaya kong gawin. Diba? Kagaya ng eto ngayon, yung training na to, pwede ako makatulong sa inyo. Diba? Yung sa mga ginagawa ko sa mga araw-araw. So yun, just infuse your life with action. Diba? Doon ka lang mag-focus. And pag ginagawa mo yan, yung mga imagination na yan, diba magugulat ka na lang, gaganda yung attraction. Kung dati, hirap kang mag-invite, hirap kang mag-refer, ngayon parang, wow, galing na. Yung kaibigan ko, bigla na lang nag-chat sa akin na ano daw yung online business ko. May mga ganun kanyan. Because the reality is you attract your life. You create your life. So you better create something na maganda talaga. Okay? Ito naman yung pang-apat na gagawin mo. Affirmations. Ano ba tong affirmations? Okay? Ito yung mga, tinatawag to na I am affirmations. Diba nakita niyo yan, may mga I am. I am healthy, I am happy, healthy, and wealthy. I am grateful for every experience, each moment of my life. I am love, I am worthy, I am abundant, I am I am magic. Yeah. I am generous, I am patient. Yan. So yan po yung mga example ng mga affirmations na yun yung mga uulit-ulitin mo. Diba? I am healthy, I am wealthy, I am beautiful. Ganon. I am rich. Ganon. Depende sa'yo kung ano yung mga gusto mo na mga affirmations. Okay? And pwede mo rin yung pwede kang mamili ng mga affirmations sa Google or pwede yan na mismo. Lagay mo dyan sa screen saver mo, di ba? O kaya magpaturo ka sa coach mo kung ano pa yung mga magagandang mga affirmations na pwede mong gawin. So, eto yung mga example ko na kung mag-iisip ka na rin lang, mag-isip ka na ng positive.
So ako po, bigyan ko kayo ng example dati. Di ba sabi ko sa inyo, mahilig akong tumulala. So pag hindi ako nag-visualize, kung hindi ko pinapagana yung imagination ko, pinapagana ko tong affirmations. Di ba? Kesa mag-isip ako ng problema or kung ano-ano mga worries, mga negativity, ang iniisip ko po, yung mga I am affirmations. Di ba? Ang pinaka, ano ko po talaga, ayan, I am worth it. Ito po yung affirmation na pinaka-inuulit-ulit ko dati, lalo na nung nagsisimula ako na tamang-tama lang, kung hindi sakto, zero. Ganyan. So, inuulit-ulit ko talaga yan, memorize ko yan, kahit nakapikit. Diba? Pag example, nakatulala ako sa clouds, sa sky, ganon. Yan yung inulit ko, I am a money magnet. Money comes easily, frequently, abundantly, and in multiple sources to me. Diba? So, inuulit ko yan. I am a money magnet. Money comes easily, frequently, abundantly, and in multiple sources to me. Tapos, hanggang sa nilalagyan ko yan ng emosyon. The more kasi na yung mga ganyan, di ba? Yung mga affirmations mo, I am wealthy, I am healthy, I am ganon. Pag nilalapatan mo pa yan ng feelings, okay? Lalo yan lumalakas yung powers. Lalo yan nagmamanifest or lalo yan nagiging reality nyo po. Okay? So, gamit na gamit po talaga yan. For example, gusto mong kumita. Pwede ka din na mag-start by, being grateful, di ba? Learn to be grateful for the things na hinihiling mo pa. Di ba pinakita ko naman siguro sa inyo yung yung gratitude journal ko. Di ba? Wait lang, kunin ko lang yung gratitude journal ko. Ayan, I'm back. Ito yung gratitude journal ko. So, mahilig din po akong magsulat. Ang ginagawa ko, ayun, nababasa niyo ba? Ayun yung mga I am ko. I am source, I am abundance, I have the heart of a champion, I am excellence, I am a world-renowned network marketer. Yan. Tapos, yung mga binivisualize ko, hindi pa ako nakontento. Ito po, pa ako neto, nagsisimula akong mag-network. Ayan. May mga picture ako ng maraming pera, maraming codes, may picture ako sa sports car, maraming sa Dexo. Ayan. Ganyan. So talaga pong ito yung sinasabi ko na ang pagyaman po, sinasadya yan. Wala pong yumaman na tsamba. Okay? Kagaya yan, ito, yung nangyari po sa akin, masasabi ko po talagang hindi po ito tsamba. This is an accumulation of efforts, learnings, application, trial and error na ginawa ko over the years para maabot ko po yung naabot ko ngayon. So if it happened to me, this can happen to you too. Etong mga tinuturo ko po sa inyo ngayon, very basic to, and I suggest ulit-ulitin mo to. Kasi ngayon, pwedeng nagandahan ka, pwedeng may mga tumatak na mangilan-ngilan, pero pag inulit-ulit mo to, marami ka pa pong mga maiintindihan dito. So, ganito po ako magsulat dati ng ko. Diba, tignan niyo po yung yung journal ko, October 13, 2014 pa po yan. So, nung 2014, nag-journal na ako. Nung natutunan ko tong mga gantong bagay, nag-journal na ako. So, ang nakalagay dito, I am so happy and grateful now that first, I have already mastered myself. So, kung meron ka man po palang unang imamaster sarili mo, diba yung mga tinuro ko po sa inyo kanina, yung mga awareness, kailangan maging aware ka na ganyan ka palang klase ng tao without judging yourself. Awareness lang. Kasi the moment na naging aware ka, na ganyan ka, dun ka magbabago. Since ganito pala ako, and hindi na pala ito nakakatulong sa success ko, so babaguhin ko na siya. And ang pagbabago, it takes time. Pag nahuhuli mo yung sarili mong bumabalik ka dun sa dating ikaw, isa-snap mo lang, uy, dating ikaw na naman to, Tana. Dito tayo, nagbago na tayo, di ba?
dapat dito na tayo. Diba? So, ayan. October 2014 pa lang, ayun, nagpapasalamat na ako kasi monthly income ko is 300,000 per month. Pero yung reality po neto, hindi pa ako nagwa 100,000 neto. Kasi nag-start ako mag 100,000 per month 2016. Pero 2014 pa lang, ganyan na ako magsulat. Diba? Imagine niyo naman po. My daily income is 10,000 per month. My team royals is growing every day. Diba? Yung mga ganon. So, ganyan po ako mangarap. So, ayan. Tapos may mga pag may mga naiisipan na naman ako na goals ko, yan, sinusulat ko na naman. So, yan. Pwede niyo rin pong gawin ito. So, thank God in advance sa lahat ng mga blessings na mangyayari sa inyo. Because you are in an opportunity na kayang baguhin yung buhay mo eh. You just need to cooperate. Ikaw po, you are very, mamaya na pala yan. You are very important. Your role is very important in your own success. Kasi po, kami, your mentors, pwede namin gawin to. In fact, marami pa po tayong mga naka-line up na, kasi ang gusto ko pong mangyari ngayon is i-transfer ko po kung ano lahat yung mga natutunan ko sa journey ko sa inyo ng paunti-unti in the simplest way possible para po maintindihan nyo and para ma-apply nyo rin para kung ano man po yung naabot ko, ganun din yung maabot nyo. And for a while, parang challenge sa akin yon. Kasi talaga ako, executioner. Kumbaga, doer ako eh. Pag sinabi mong hataw tayo, kaya kong humataw. But then yung naging challenge sa akin is yung pagtuturo. So ngayon, I am really doing my best din na para ituro and i-transfer yung mga real life na mga ina-apply ko talaga na nagdala sa akin sa journey ko ngayon. Kasi nga, proven and tested ko na siya sa sarili ko. So, since nagawa ko siya, kayang-kaya natin ulitin. And I'm excited this time kasi marami tayo. Imagine niyo naman po, marami tayo na magbabago yung buhay natin. Gaano karami yung mga madadamay natin ng mga ibang tao sa labas. Diba? Kasi the reality in our business is for you to change your life. You need to help a lot of people change their lives as well. And I do not know anything more positive to do in this world than what we are doing right now. Diba? Na para magbago yung buhay mo, kailangan mong tumulong ng napakaraming tao na magbago din yung buhay nila. Diba? So meaning to say, if ganyan pala yung nature ng business, ang pinakaunang tutulungan mong magbago, sarili mo. Okay? For you to change your life, you need to change yourself. Ang pinakauna na babaguhin mo yung mind mo. Kasi kailangan mo pong maging kakampi yung utak mo. Okay? Para makuha mo yung success. Kasi, pag nagagawa mo na po yan, yung positive thinking, yung imagination, klaro na sa'yo yung gusto mo talaga, hindi lang yung gusto ng nanay mo or kung sino, yung gusto mo talaga, yun yung ini-imagine mo, di ba? Pag ginagawa mo na yung mga affirmations mo, di ba? Yung mga I am a money magnet, mga ganon, syempre it doesn't end there. Okay? Yun ang mga foundation mo dito sa ginagawa natin because yun ang mga kumbaga inner work yan eh. Inside yan. So para, di ba kasi pag maganda yung inside mo, yun ang magmamanifest or yun yung mangyayari sa labas mo. Kasi yun ang magiging attraction mo eh. Okay? Habang ginagawa mo yung negosyo natin. Okay? So ngayon, para magkatotoo yung mga pangarap mo, pagkatapos mong malinis yung mind mo, pagkatapos mong gawin yung mga mind na mga kailangan mong gawin, babalik ka ngayon dito sa hataw. Okay? Ang hustle po, ang Tagalog niyan is hataw. So always hustle. Why? Because there is magic in doing the business every day. Okay? Ulitin ko lang, explain ko po sa inyo bakit araw-araw natin ginagawa yung negosyo. Kasi nga, pag araw-araw mong ginagawa yung isang bagay, magiging parte siya ng buhay mo. Masasanay ka doon. Okay? We are converting you to
kumbaga, from poverty consciousness to abundance na consciousness. Diba? Sa pangmahirap, pinihila po namin kayo dito sa pangmayaman. And para yumaman ka, literal po, hindi ka yayaman pag gagawin mo lang yung isang bagay kung kailan mo gusto. Diba? Parang example, sa work mo dyan, kahit na may sakit ka, kahit hindi mo feel, kahit na sa mga babae, kung may dysmenorrhea ka, diba? O kaya may nararamdaman ka, hindi naman pwedeng sabihin mo sa amo mo na ayoko muna magtrabaho ngayon kasi hindi ko feel ayoko muna magtrabaho ngayon kasi may sakit ako Diba? Hindi pwede. Unless na lang kung hindi ka talaga makatayo. Diba? Pero minsan nga sa inyo, kahit may sakit, nagtatrabaho pa rin. Diba? Imagine if you give that kind of commitment sa mga pangarap mo araw-araw, diba? Kung gaano mo minamahal yung trabaho mo dyan, na ang pinapayaman mo is yung amo mo. What if bibigay mo yung commitment na yan sa mga pangarap mo din? Pero hindi naman kasing grabe ng oras ng trabaho mo, diba? Say for example, yung everyday natin na 2 hours lang naman yun diba? What if bibigay mo yung 2 hours mo dito sa part-time mo, pero dito hindi to hanap buhay hanap pangarap to, diba? Ibang-iba yung magiging buhay. Kaya, cooperate po kayo sa mga everyday na mga activities po natin because even that, meron po yan purpose. Hindi natin yan ginagawa para may activity lang tayo. And hindi lang natin yan ginagawa for qualifiers alone. Ginagawa po natin yan especially for you, our members, because we want you to believe that kaya-kaya mong baguhin yung buhay mo. And, di ba, parang dati, kung ang mga pinapanood mo, kaya ka naging ganyan yung buhay mo is yung mga telenovela, ng mga probinsyano, mga ganon. Esperanza talaga naalala ko. Yung kasi mga pinapanood ko dati. Sino dito yung mga kaedad ko lang. Ayan. So, kung dati, di ba, yun talaga yung mga nahuhook ka doon. Diba? Parang, di ba, siguro marami sa inyo dito nahook kayo sa probinsyano. Tama? So, ayun, Mara Clara yun, hindi Maria Clara. Di ba kung nahook kayo doon, this time around, para maabot nyo yung mga pangarap nyo, maging hook ka din sa mga events natin. Di ba kasi stories din yan na sinasabi, iba-ibang mga story ng buhay, yung mga naririnig mo. Kaya, the moment na yun yung pinifeed mo ng pinifeed sa utak mo, may pag-asa, may pag-asenso, may pagyaman, di ba? Before you know it, 1 year from now, ibang-iba ka na. Ibang-iba ka na mag-isip, ibang-ibang tao ka na, ibang-iba na yung kinikita mo. Diba, ibang-iba na yung resulta mo. Malamang kasama mo na yung pamilya mo. Ayun, Marimar pa daw. Diba? At least yung Marimar, sexy. Ganun. So, ayun po. Hopefully, may natutunan po kayo. I will just be quick. Gano'n na ba tayo katagal dito? Basta, anyway, naka-record naman po ito and this will be posted in our Royals International Training page. Ulitin nyo po ito. Okay? And hindi nyo lang po ito papakinggan. I-a-apply nyo po. Okay? Subukan mong i-apply agad. Mag-day 1 ka ngayon. Okay? Kasi yung day 1 mo sa negosyong to, hindi naman kung kailan ka nag-join at bumili ng package. Hindi po yun yung day 1 mo. Ang day 1 mo sa negosyong to is yung day kung kailan ka nag-decide na magseseryoso ka. And isa po itong mind na parang i-align natin sa success consciousness. Isa po ito sa kailangan mo talagang gawin. Okay? Kasi may mga tao sa labas na ang sisipag nila pero bakit ba hindi pa din nagbabago yung buhay nila? It's because of their mind. Yung tumatakbo sa utak nila. And normally kasi, kung ano yung tumatakbo sa utak mo, yun yung lumalabas sa bibig. So pag puro basura, yung tumatakbo sa utak mo, basura din yung lumalabas sa bibig. Basura din yung buhay. Diba? Makalat din po yung buhay. So ngayon, it's about time. Diba? Na linisin natin yung utak natin, pasukan natin ng mga magagandang bagay, pasukan natin ng mga pangarap, punuin natin ng pag-asa, punuin natin ng mga paniniwala sa sarili natin, di ba? Kasi the moment ganyan yung mga pinapasok mo sa utak mo, yung lalabas sa bibig mo,
magagandang bagay din, positibo din, di ba? And yung mga ma-attract mo sa buhay mo, mga positibo. Di ba? Magugulat ka na lang yung mga dating naka-angklas sa'yo, di ba? Kasi binubuhay mo, nakahanap na ng trabaho, o kaya nag-join na sa'yo dito. Ano nga yung online business mo? Turuan mo naman ako dyan, oh, kasi gusto ko din magbago buhay ko, eh. Ayaw ko nang umasa sa'yo habang buhay. May mga ganun ka na mga ma-experience. So again po, tapos na ako. Magtulungan tayo na baguhin natin yung mga buhay ninyo. But then, nakakasama ko kayo mga 2 hours in a day lang. Ang pinaka nakakasama mo parati is yung sarili mo. So make sure na magaganda yung mga sinasabi mo, tumatakbo sa utak mo, and lumalabas sa bibig mo. Okay? So, I'm done with my part. Hopefully may natutunan kayo. But before...